Alright mga kabatid, mag-a-update ulit tayo galing sa Pinas News Insider. I-play muna natin kung anong meron ano. Ito ang balita ngayon. Trending at pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media. Ang di umano'y balita. Yes. Sadyang tunay talaga na walang baho ang hindi alingasaw at hindi natutulog ang katotohanan laban sa kasinungalingan ng gobyernong ngagwa ni Marcos Jr. Dahil Congressman Kiko Barsaga at Congressman Eli San Fernando sa wakas hawak na ang mga matinding ebidensya ang mga listahan ng flood control insertion na tila siyang tatapos di umano sa mga kabulastugan ng gobyernong ngagwa. Alam nyo kasi obvious na obvious eh. Diba? Na mayroon silang pinagtatakpan. Ito'y base lamang sa ating opinyon. Ngayon, sana kung ilalabas itong napakatinding ebidensya, sana naman po hindi nila sabihing AI. Ang problema kasi kapag naglalabas ng mga ebidensya, sinasabi nila AI, no? Naglabas ng video, AI. Maglabas ng picture, edited. Kaya sana naman po sa mga maglalabas ng ebidensya, ibigay nyo na yung pinaka-the best ninyo. Hanggat maaari meron authentication. Authenticate. Kailangan authenticate. Ano ba sa English nun? Basta yun, may patunay na ito ay hindi AI. Aprobado ng na-scan talaga siya. Halimbawa, sa ibang bansa nyo ipagawa, may pirma ng mga professional na hindi edited. No? Kasi ang hirap, sinasabihan lang kayong AI. Kaya sana, dumating na ngayon ang katotohanan. Pero syempre, bago ang Kung lahat, gusto nyo naman ng mura na at mabilis na internet, nandito na ang Fiber ni Juan. Maaasahan, kaya tawag na. Baka meron na sa inyong lugar ang Fiber ni Juan. alright, ang balitang inyong mapapanood ngayon, kasama ko at bibigyan natin ng reaction galing sa Pinas News Insider. Nagka-personalan na Loren Legarda. Pinahiya si Rimulya. BBM nilampaso ni Libiste. Umamin na sa Davao? Umamin na sa Davao? Anong meron? Okay, sige, panoorin na ho natin ito. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa aming channel, please huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para mas Alright. maging updated ka pa lalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload namin. At eto na nga mga Ayan na. kababayan. Ayon pa sa kumpirmadong balita mula sa source na ang balita ngayon, Libiste, listahan ng flood control insertion, Oh. ipinasa na rin kay Kong Kiko Barsaga at Oh. Kong Eli San Fernando. Isang maikli, ngunit makahulugang mensahe ang ibinahagi ni Batangas 1st District Representative Leandro Libiste. Sana pagbutihin nyo yan, mga anak ha. Gumawa kayo ng plano na saan nyo ba yan ipapasa. Kung ako sa inyo, pasa nyo na kay Trump. Para si Trump, kung ano man yan, video o picture, may rekomenda niya kung kanino ipapa-scan para masabing hindi AI, ha? Tsaka papeles o kung ano man yan. Tuloy tayo. Sa pagsalubong ng bagong taon, na agad umani ng atensyon sa gitna ng patuloy na kontrobersiya sa umano'y flood control projects insertion sa pambansang budget. Sa kanyang post, inihayag ni Libiste na hindi na lamang siyang may hawak ng listahan ng mga proyekto, kundi mayroon na rin umano nito sina Kong Kiko Barsaga at Eli San Fernando ng Kamanggagawa Party List. Mapayapang bagong taon sa inyong lahat. May kopya na rin pala sila Congressman Kiko Barsaga at Eli San Fernando. Nako, yung mga kurakot siguro, sakit na ng ulo nila. Kala ko ba pinatahimik nyo na si Cabral? Pero bakit yung files nandun sa tatlo? Ang problema lang natin nung una, si Libiste lang ha. Sabi niya may hawak daw siya. Tapos ngayon yung dalawa kasama na rin, may hawak na rin. Tapos sabi nila nung mga taga-kabila, wag na natin pag-aksayan yung Cabral issue na yan. Kaya ayaw nilang pag-aksayahan. Ito hula ko lang. Siguro dahil wala ang pangalan ng mga Duterte doon. Maraming mga sangkot siguro doon ng mga kapartida nila. Ito hula lang naman. Hindi natin sinasabing totoo. Pero napakalaking bagay po na yung files hindi lang sa iisang tao. Naipasa na rin doon sa dalawa, mas matibay. Baka nga maipasa pa yan sa iba eh. Kasi kung ano man ang mangyari sa tatlong ito, suspetsado yung mga taga-kabila. Diba? Tuloy tayo ha. Kamanggagawa party list ng listahan ng flood control projects insertion. Bagamat magaan ang tono ng pagbati,
Malinaw ang mensahe, palawak ng palawak ang saklaw ng kaalaman sa listahang matagal na ang isinusulong ni Libiste na busisiin. Indikasyon na ang usapan ay hindi na lamang personal na isiniwalat ng isang mambabatas, kundi nagiging kolektibong issue sa loob mismo ng Kongreso. Pakinggan po natin, napakaganda na itong parte ng interview namin kay Libiste. Oh, ito. Ito napakaganda nitong sinabi na ito. Isa po ako sa nagtanong na ito. At ito ay parte ng interview namin kanina. Haba ng interview namin sa kanya, 2 oras kalahati. Pero ito, magandang mapakinggan nyo. Napaka-importante nito. 4 na distrito sa bansa ay 0 ang allocable budget. 2 sa Davao City, 1 sa Davao del Norte, at isa Sino ba yung mga nandun? Kasi Ayun, 2 sa Davao City, isa pang Taga Davao. Davao yun, basta. At saka sa Zamboanga. Congressman puro Davao Pulong, Ungab, Bebot Alvarez, at Kimer Olaso. Hindi ba parang hindi nakakahalata? Yung mga walang budget, siniro budget, ito ba yun? 4 na distrito lang sa buong bansa ang may 0 allocable budget. Pinipersonal nila Sige, hindi nga nila binigyan ng budget itong mga taga Davao. Paano na lang yung mabilisang pag-unlad sana ng Davao kung haharangin ninyo yung budget? Hindi naman kasi napupunta sa tao talaga yung budget na yun. Pinapaunlad nila yung kanilang lugar. Sila kasi, ang tinutukoy ko rito yung mga kurakot sila kasi, kapag nasa kanila na yung budget, ang ginagawa nila, gino-ghost project nila. Kaya paldo-paldo sila. Dito kasi, sa mga taga Davao, asensado ang lugar. Kita ko naman maganda talaga ang lugar, malinis, maayos ang Davao City. Kahit nga dun sa Tagum, grabe kaganda. Davao del Norte, may mga disiplina, maunlad, mabilis na umuunlad. Dito lang sa tinitirahan namin dati nung unang rough road. Tapos 1 taon lang sinimento na. Diba? Mindanao Tawi-tawi yan Doon kasi sa kanila, mga taga-kabila, wala silang ginawa kundi nakawin ng budget, kontrolin ang budget, pagdamutan ang Davao, pagdamutan ang kumakalaban sa administrasyon ngayon, bahala sila. Basta kami dito, happy-happy kami, malaki ang budget. Biruin mo, ghost project. Magpasa hanggang ngayon, walang nakukulong. Diba? Ano yung ginagawa nila sa mga mamamayang Pilipino? Mga anga-anga? Ganon-ganon na lang ba yun? Sir, wag naman tayong ganyan. Huwag niyong tinatanga-tanga ang mga kababayan natin. Dahil lalo silang nagagalit. Tignan niyo yung impeachment, gusto niyo na naman ituloy. Pagsisikapan ninyo. Pero yung mga nagnakaw ng bilyon, trilyon, tanong pa rin ng taong bayan. Tanong pa rin yan. Kahit yung hindi mga maka-Duterte, iniisip nila, teka, bakit si BP Sarang pababagsakin yun? Kaya tinunong babaeng yun. Hindi ho kasi nila nakikita. Palibasa ang mga pinanunood lang nila, puro mga bias media. Subukan nyo ho kasing manood sa tunay. Para sa akin na SMNI News, Net25, something like that. TV5 medyo. Pero yung iba, pwede na rin. Kasi yung survey pa lang malaking bagay na negative na si PBBM. Pero sabi nga okay lang kahit negative. Trabaho pa rin, kapal na mukha. Wala Nasa kanila ang kapangyarihan Ngayon, dito, mabalik tayo. Kung yung mga ebidensya ninyo legit, sabihin na natin, saan nyo isusumbong? Sa ombudsman. Sa korte. Pwede sa korte, pero mabagal Saan nyo isusumbong? Sa kamara. Sino ipapa-impeach nyo? Si PBBM. Kamara.
PBBM, Ombudsman, Kapulisan, sino bang ngayon, Chief? Tapos, sa mga sundalo, halos kaalyado lahat ng mga Marcos eh. GG, kanino tayo tatakbo? Wala. Sige nga mga kapatid, pengi ako ng comment nyo dyan. Saan pa ba tayo pwedeng tumakbo? Pwede bang kay Trump na lang? Kasi nakakaramdam ako ng parang nakapanghinaan ako ng loob dahil hindi na ho patas yung mga ginagawa nila. Andun na yung bendalo. Malas talaga, no? Maghihintay ka na lang talaga na matapos yung administrasyong ito at palitan ng nasa tama. Siyempre, Duterte pa rin. Tuloy tayo, no? Ako! Yan sa sinabi mo niyan, lalo manggagalaiti si Boying. Lalo manggagalaiti yung mga pinklawan. At higit sa lahat, lalo manggagalaiti yung mga BBM. Kasi gusto nila lahat ng bagay kasalanan ng Duterte. Sila pala yung walang allocable budget. 4 lang. Oh. Kaya sabi nga niya, pati nanay niya meron. Pero ito, 4 lang. Bigyan niya, pambihira. Hindi nyo naman binigyan. Oh, tapos hindi binigyan ng budget. Tapos anong gagawin? Pagbibintangan sila na nangurakot. Duterte pa rin. Ay nako, Pilipinas kong mahal. Mga kapatid, buksan ho natin ang ating kaisipan, ang ating pangunawa. Doon ho tayo sa tama. Alam nyo kung may nagawa naman magaganda itong administrasyon na to, pwede naman nating ibalita. Kaso wala, puro ngaw-ngaw lang ng ngaw-ngaw. Puro announce. Ay, nako mga kapatid. Sige na, hanggang dito na lamang at maraming salamat po sa inyong panonood at sa inyong oras. Huwag niyo pong kakalimutan kahit isang pindot na ng like, malaking bagay na sa atin yan para manumbalik ulit ang ating channel. Oh my God, we'll be back again.